Since hindi ko pala nailagay yung yung sa dulo nito, yung ng butas. So, gagawa ako din ng pambutas. Bali ito, trace ko lang siya ng polyline. At dapat sa kalahati lang. Hanggang dito lang sa point na to. Kasi transition yun. Tapos, close. Tapos yung polyline na yan, i-revolve ko din siya. Tapos, yung gitna yung kanyang pang bevel. Ngayon, mumove ko na tong na to. Okay, from yung center niya, lalagay ko sa center nito. Move pa natin, center to center. Okay. So, check lang natin dito sa side na to. So, ayan yung. Okay, dapat pagka nag-subtract tayo, ito malaki, susubtract natin yung bagong gawa natin. Magkakaroon na dapat doon ng butas pag shades of gray. Okay? So, pag may butas na yan, 2D wire frame uli natin, right side. Yung transition naman, okay, ang move natin from yung center to center. Okay. So, pag tinignan natin siya sa shades of gray, dapat ito ay magkadugtong. Yan. Okay, so yan yung transition. Gagawin naman natin ngayon yung rectangular na part niya, yung sa gitna. Sa right side tayo. Okay, so dito na tayo sa may bandang gitna. Okay, kakopy lang natin. Sama natin yung linya na yun. Copy. Tapos, press ko lang dito sa may taas. Okay. So, yung dun sa kinapi ko, no, hanggang dito lang yung line. Hanggang dito lang yung line. So, lalagyan ko na to ng linya dahil hanggang dito lang yung rectangle. Pagdating dito, ano na siya, tawag dito, cylinder na siya. Susunod, kopyahin natin yung rectangular na part. So, hanggang neck, yung isa-select. Sama ko lang to. Copy. Okay. Ito yung kopya nung ginamit nating bilog na malaki dun sa, sa transition kanina. Okay, so, bali, ito yung transition kasi. So, itong bilog na to, kakopyahin ko lang siya. Copy. Okay. Tapos, yung quadrant niya, talagay ko dito. Tapos, move ko ulit siya. Yung quadrant niya, ipe-perpendicular ko lang dito sa isang side. Okay? Kasi yan yung ginamit natin kanina para ma-determine kung ano yung magiging width. Okay, yung ating rectangle. So, sa rectangle natin, yung taas niya, bali ito. Tapos, ito ay mirror natin kanina. So, ganun din yung gagawin natin. Okay, tapos, chamfer. Multiple.
Okay? So, yan yung gagamitin natin na pang rectangle doon sa front view. Okay? Tapos ito yung magiging haba niya. Okay, so may naman, lalagyan ko na siya ng rectangle. From corner to corner. Okay, tapos, ito ay ikakat ko, Ctrl X, at ilalagay ko siya uli sa front view. Ctrl V. Okay, highlight ko lang siyang ganyan. Tapos magdadalawang viewport ako ulit. So, ito siya. Tapos dito, ang gagawin ko ay naka-isometric. Kaya yung ginagawa ko para mas madali ko nakikita kung nasan dun sa 3D yung object na gagawin ko. Okay, so, move ko lang to papunta dito sa drawing natin. Okay, tapos, yung rectangle lang yung highlight. Lalagyan natin siya ng thickness. Okay. Bali yung niya, yung thickness na gagawin, yung sa may ibabaw ay 1 mm lang siya. Eto, 1 mm. Tapos 1.5 sa ilalim. Okay. So, kapag ginawa natin siya dito, sa right side muna, ito, right side. Okay, lagay ko muna yung copy uli ng circle, quadrant, sa midpoint, tapos ay move from quadrant perpendicular. Okay, so, ito naman, i-offset ko to by 1 mm. Okay, since yun yung space niya, o yung thickness niya dun sa may ibabaw. Okay? Bali, mas makakapal lang naman kasi ito. Okay, so, yan. Pagka nagawa na natin yan, no, yun yung mag-determine yun sa sides naman ng rectangle dun sa gilid. So, lalagyan ko ulit siya ng line. Perpendicular lang dito. Okay, so, kahit temporary lang yung lines, okay, tapos, shampoo ko lang. Okay, tapos, tsaka ko siya gagawa ng rectangle. Mula sa point na to. Tapos, i-copy or i-cut, Ctrl X, lalagay sa front view, Ctrl V. Mukhang hindi nakuha yung tawag dito, yung width niya. So, ando ko lang yung Ctrl X. Copy ko na nga lang. Ctrl C. Okay, para mayroon pa rin natitira. Tapos, dadalhin ko sa front view. Ctrl V.
hindi pa rin, hindi pa rin lumilitaw yung rectangle. So, itong ginawa natin na to, sasalit ko lang. Yung copy ko muna siya, lagay ko muna sa ibaba. Okay, tapos, Control X. Tsaka ko siya lalagay sa front view. Control V. Dapat makikita yung bilog. Hindi kita yung bilog dito. May error yung drawing. Okay, nakalagay pa rin siya sa right side. Okay, so, sa top view na lang tayo pumunta. Tapos, bali, ito siya. Rotate ko na lang siya dito sa top view. Okay, so, dito, kita na siya. Okay, sa front view. Dilipat ko na. Move ko from yung center ng bilog sa center ng isa pang bilog. Okay. So, tingnan natin sa isometric. Okay, so, pwede na natin to i-extrude. Okay, ito ay extrude natin hanggang dito. Tapos, yung isa ding rectangle, gawin natin to the wireframe. Itong isa ring rectangle ay extrude din natin. Okay, kahit lampas. Tapos, susubtract natin silang dalawa. SV. Okay? So, bali ang reason kung bakit nilagyan ko ng bilog, kasi yung bilog yung nag-determine ng width niya. Okay? Para maging kapantay siya nung sa ginawa natin transition. Okay? So, susunod natin gagawin, ito ay move na natin papunta dun sa my transition. Yan. So, tingnan natin sa shades of gray. So, ayan na. Meron siyang transition. Okay. So, yung other na side naman yung susunod natin gagawin. So, balik tayo dito sa ginawa natin copy kanina. Bali yung neck, talagyan na natin siya ng horizontal line. Pagdudugtong natin. Okay. So, ito yon. Ito. Okay. So, magiging transition itong dalawang to. Ito ay gawin natin siyang bilog. Okay. So, kakapit ko muna yung line na yan. Talagay ko muna siya dito. Okay, tapos gagawa ako ng circle. From yung midpoint niya to end yung diameter. Okay, tapos yung isa naman, ito namang isa na to, bali yan naman yung rectangle. Okay, so, copy uli natin siya. Yung midpoint, lagay natin sa quadrant nito. Okay, tapos magagawa tayo ng line mula sa quadrant or endpoint. Okay, naka-perpendicular lang dun sa line.